karugtong naman, magna 9:30. Ang topic po natin sa ngayon, ito po si Toto Tirador at ang katotohanan natin dadalhin sa inyo ay may dokumento na po na nilabas. At nabisto na, lumabas na sa dokumento na andoon pala si Madam First Lady Lisa Araneta Marcos. Nung namatay, na natagpuan patay sa hotel, itong si Paulo Tantoco, na anak ng Rostans, ay natagpuan doon sa Beverly Hills na hotel. Di ko alam kung anong hotel yun, Astoria Hotel ba yun? O ngayon, nang natagpuan siya ng Beverly Hills Police Department ng mga tao na nagresponde, ay nakita po na ang kwarto na kung saan sila natagpuan ay may supot ng white substance. Siguro tingin kong white substance ay ano yan, mga cocaine. So, tapos, nung napasok ng pulis ang lugar, ay nakita nga, patay na si Tantoco. So, Mayong Buntag, no? Red Aris, at saka si Jobs Tews. So, natagpuan na daw na patay. Tapos, andun din si Lisa Araneta Marcos. Maraming persons of interest doon. Ang isa sa nilista ng pulis ay si Luis Araneta Marcos. At yun pala, totoo naman pala yung chismis noong araw na hindi makauwi-uwi sa Pilipinas si Luis Araneta Marcos sapagkat po ay persons of interest siya, hindi siya nirestrict muna yung kanyang travel ng police department. Hindi siya muna pinatravel. At yan pala dahilan, yung sinasabi natin na meron siyang nakita kong pulseras, baka yun na ngayon. Pero at least ito, konfirmado na sa dokumento na ang dokumento nagsasabi na si Luis Araneta Marcos ay siya po ay suspect sa tinukoy siya na persons of interest, a person of interest. Marami sila persons of interest. Kasi nagpa-party pala sila doon sa isang kwarto sa Beverly Hills. At nasobrahan, may mga sirens nga natagpuan, injection. So doon ata namatay sa overdose si Paulo Tantoco. Bata pa si Paulo Tantoco pero namatay. So ngayon, ang nangyari, so hanggang ngayon, under investigation pa tuloy-tuloy, pinayagan si First Lady na umuwi ng Pilipinas pero under restricted travel system. So yan po, ipapakinggan natin yung si Attorney Dean Chase na isang Cebuano o Pilipino na abogado na nagtatrabaho sa California at vlogger din siya. At siya po ay higit na kilala sa Dean Chase. Siya po ay Cebuano. At nagsabi pa nga siya ay nakatira pala doon sa ngayon sa kanyang husband. So ibig sabihin, alam niyo na, lalaki siya pero may husband siya. Pero ito po, pakinggan po natin si Attorney Dean Chase. Ayan. Ito, i-play natin. Freedom of information that is really big man in America. You can actually have that information by request as long as you are able to pay a hefty amount of money. So, ibig sabihin, yung papel na hawak niya ay binigay sa kanya ng police department nung ni-request niya. Yung police department ng Beverly Hills. And by the way, you guys, before I go through the important information in the documents that I have here in my possession, let me just remind you guys that the information that I will be divulging in this video is very explicit, and I will only be reading information that is only allowed of me to divulge. Because after all, this is still an ongoing case. It's still under investigation. And whatever information that I will be putting out in public may make or break the case. And I really don't want to ruin the ongoing investigation because this is now considered as a high-profile case. And I really don't know what will happen to me after I go through these documents. But it is what it is.
I have already made up my mind, and I will be reading it to you guys. So let me go through the first document that I have here. This is actually the last document that I have received from the archives from that police department. And I believe this is the same document that Maharlika has in her possession. And this document has some accounts of what had happened over there, but it is not complete because after all, as what I've said earlier, the case is still under investigation. So this is what I have here. I have redacted some important information on there that includes my complete name, my legal name here in the United States, and my address. So I think this is... Yung pinapakita ni Attorney Dean Chase, yan po yung abogado, yung dokumento na binigay sa kanya ng police sa Beverly Hills Police. This is what Maharlika has in her possession. So let me read that to you real quick. This letter is in response to your request, the request under California Public Records Act, the act in which you seek a copy of Police Report 2005-000-11805, the electronic request made to the Beverly Hills Police Department, BHPD, on blah, blah, blah. The BHPD has determined that the request in part seeks copies of disclosable public records in the BHPD's possession. So under that... Ang ibig sabihin ng BHPD, Beverly Hills Police Department. If you are going to check on here, it has the description of the crime. It is actually considered as a death investigation and a crime. So it says here also reported date, March 8, 2025 at around 11:32 a.m. Tandaan nyo, March 8 namatay. Kung sa Pilipinas, March 9 na yon. So mukhang tama yung mga argumento nila na talagang nagdesisyon sila ihulihin si Duterte kasi nga para matabunan yung report na yan, na nahuli rin si Luis Araneta Marcos na kasama sa hotel room na kung saan natagpuan patay si Paulo Tantoco at nakita yung 3 sirens na sa injection sa tingin nila na namatay. At may nakita na isang supot na white substance. At siyempre, inisip natin pag white substance, cocaine yun. Time of the incident, March 8, 2025, 11:32 a.m. Victim age, Juan Paulo Tantoco, 44. Summary of the incident. On Saturday, March 8, 2025, at approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered the room and observed hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by the paramedics. So I believe this is the same document that they are sending out to everyone if ever mangayo ka ng document bakit manghatag mo gina sila, public records mo gina siya. So more than ang allowed nila nga pwede nila mahatag sa public, no? Very vague. It does not have complete accounts on whatever happened on that fateful day on the 8th of March. And the second document that I have here, let me just read that on my computer. It's right here. This one, I received this on the 5th of April. Let me read it to you real quick. Basically, gist aning a document is that they are not going to divulge any information. I believe this was after those Asian-looking men visited the police and archive department on the 2nd of April. So basically, first week of April, nang limpyo gid sila nga mga sayop na nabuhat atong kuan ba sa archives department. So money, the second document, and we go to... So ibig sabihin sa salita si Bano kasi nakasalita yan. So ibig sabihin may pumunta raw doon na Asian-looking man doon sa Beverly Hills Police Department at ang target nila ay lilinisin yung records doon. The first document, the document that I have received from my client. So guys, ako lang yung basahon ninyo, no? But throughout me reading this document, I will be redacting some information as well, very important names, and some people that I will be protecting because I do believe that they have nothing to do with the case.
However, since their names are here, I will be reading them, but I will be redacting them when I edit the video. Okay? All right, so let me just go through the document that I have received from my client who works at the Archives Department. Okay. Beverly Hills Police Department, Crime and Incident Report number BHPD 2025-0308-0911. Type of report, death investigation. Date and time reported March 8, 2025, 1130 hours. Date, time of incident, March 8, 2025, approximately 0430 hours to 1130 hours. Location of incident, Beverly Hilton Hotel. It has a complete address as to which, where it happened. The name of the victim, which is Juan Paulo Tantoco, male, age 44, date of birth is redacted. Reporting officer, Redacted lang yan. Ibig sabihin, in-off niya kasi hindi niya pwede sasabihin yung mga detalye sinasabi niya. Narrative summary. On Saturday, March 8, 2025, at approximately 1130 hours, BHPD dispatch received a 911 call reporting an unresponsive male individual located in room number at the Beverly Hilton Hotel. Were dispatched to the location and arrived on the scene at 1138 hours. Upon entry to the unit, responding officers observed a hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject, later identified via identification cards as Juan Paulo Tantoco, date of birth redacted, age 44. Officer took over administering CPR until Beverly Hills Fire Department BHFD paramedics arrived on scene at approximately 1145 hours. BHFD personnel assumed life-saving efforts. However, after approximately 20 minutes of advanced cardiac life support, ACLS measures, the subject was pronounced deceased on scene at 1205 hours. Notification was made to the Los Angeles County Coroner's Office, who took custody of the body for examination. Now we go to the witness statements. Date of birth redacted. Stated that she and other associates, including and the decedent, had dinner at the Waldorf Astoria on the evening of March 7, 2025. She observed Mr. Tantoco exhibiting signs of distress, including profuse sweating, incoherent speech, and visible disorientation. She recalled inquiring whether he required medical assistance, but Luis Araneta Marcos reportedly downplayed the symptoms and suggested that Mr. Tantoco return to his hotel room to rest. So, there are so many statements here from different witnesses, but I'm just going to read a couple of statements from very important people that I believe has something to do with the case. So the second statement from the witness that I'm going to read is from date of birth is redacted. Mr. corroborated the timeline provided by Mrs. He stated that he and Mrs. Marcos escorted Mr. Tantoco back to room at the Beverly Hilton 2235 hours. A continuation of the gathering occurred in the penthouse until approximately 0100 hours on March 8, 2025 on a Saturday, the next day, when some guests departed. Third statement from a witness is from date of birth is redacted. Mr. remained at the party in room 5 along with Mrs. Marcos and Mrs. He reported that between 0445 and 0515 hours, Mr. Tantoco began convulsing. He confirmed that Mr. suggested calling emergency services but was reportedly discouraged by Mrs. Marcos, who stated that the behavior was a typical reaction to excessive recreational substance use. Fourth statement from a witness is from Mr. Alfred. Date of birth is redacted. Mr.
emphasized his concern for the victim's deteriorating condition. He noted that Mr. Tantoco's convulsions appeared intermittent and diminished over the next few hours. But at around 1100 hours, he noticed the subject was completely unresponsive. And at that point, he made a phone call to the hotel front desk, prompting the emergency response. Okay, I'm going through the crime scene observations. This is from the first responders who came to the crime scene. And I'm sorry if I keep cutting off the video because I just want to go through, the pages before I actually read them to you because it takes a while. Sige, so na nato, no? On the crime scene observations, upon initial examination, the scene was contained to room. The living area had evidence of ongoing party activity, notably on the coffee table, were observed. One clear plastic bag containing a white powdery substance, preliminary field tests still pending. 3 used syringes containing residue suspected to be narcotics. Several open and unopened bottles of alcohol. A mirror of powder residue and rolled up bills. No evidence of forced entry, struggle, or foul play apparent at the scene. Photographic documentation of the scene was conducted by forensic unit officers, and all physical evidence was collected, labeled, and submitted to the BHPD evidence room under chain of custody protocol. Now we're going to the investigation status. Let me go through here. The case remains as a death investigation pending toxicology and autopsy results from the Los Angeles County Coroner's Office. At this time, the following individuals have been listed as persons of interest and are subject to ongoing questioning. So it has so many names on there that are listed, but one name stands out, which is Luis Araneta Marcos. That's what it says here. Now, below that, it says travel restrictions have been requested through the California Office of the Attorney General for the above individuals as precautionary measures until further clarification can be made regarding the events leading to Mr. Tantoco's death. Now, we're going down to the very bottom part of the document. It says here, supervisory review. The circumstances surrounding the delay in seeking medical assistance have been noted and may constitute contributory negligence pending legal consultation. The presence of controlled substances at the scene and the statements provided by the party attendees warrant further inquiry into possible involuntary manslaughter, drug distribution, or obstruction of emergency care. A follow-up report will be submitted upon receipt of autopsy findings. The case is assigned to Detective Homicide Division, badge number. So, mo na to, no? Ako na dyan nabasa ninyo ang mga importanteng parts sa document na akong na-receive. But you really don't need to worry because the entirety of the document had already been forwarded to the people, the person that would need it the most in the future. As a matter of fact, I really do believe that the information that I have just read to you guys are the information that needs to be known to public, especially to the Filipino people, because the Filipino people deserve better. Okay. So that's it. Oo nga po eh. So yan yung balita na siniwalat ni Attorney Dean Chase. At lawyer po siya sa Los Angeles. At may mga tanong dito kung bakit daw hindi nilabas sa mainstream media. Isa lang po masasagot ko dyan, no? Halos marami na, pati Inquirer, Journal, Manila Standard, at may mga TV pa, at nakipagkutsaba pa sa ABS-CBN ang si Romualdez. Sila na po ang may-ari ng lahat ng mga news entity rito. Kaya wala po kayo maasahan pag gano'n ng mga balita, hindi may lalabas yan dyan. Kaya dito lang makukuha sa mga vlogger. Kaya nga mas mataas ang mas malakas ang power ngayon ng mga vlogger. Kita mo saan ba nagreklamo si Bong Revilla sa pagkatalo niya?
di ba laban na sa mga vloggers lang. At kasi naman ang problema kasi sa kwan, nanggaling po ako sa mainstream media, sa People's Tonight. Ang problema namin dyan, nandun ako natatrabaho, hindi pa si Romualdez ang may hawak nun. Si Kokoy Romualdez na yung tatay ni Tambaluslos. Ang may hawak pa nun ay PCGG. Nung kami noon, pagka controlled kami nung aming president, may mga balita kami kung minsan ay hinaharangan, hindi ilalabas kung kalaban ng mga advertisers namin. So iyan po ang problema sa mainstream media. May mga control. Hindi kagaya nung vlogger ka, walang magkocontrol sa iyo unless ikaw ay magpapabayad sa mga binablog mo. Pero dito, sa akin, sa vlogging nito ay makaasa po kayo ay wala pong bayad ako na hiningi sa kung kani-kanino mga politiko. Ang sa akin lang dito ay nagbablog lang tayo ng maayos kung ano sa ating pagtingin, nakabase at least totoo yung pangyayari. Maaring hindi nyo gustong aking opinion lang yon. Pero pagdating naman sa katotohanan, sa mga kung anong binabalita ay pinapilit kong inilalabas na ang totoo talaga dapat ilabas. Kagaya kanina kay Attorney Dean Chase ay totoo talaga yung dokumento. At least nakausap ko rin siya. At siya ay isang abogado doon sa Los Angeles, California. Siya po ay isang Cebuano at siya ay supporter ng kalaban ni Gwen Garcia na si Pambari 4. So, ganun po ka-active sa social media si Dean Chase. So, to my understanding, siguro hindi naman siya magagalit kasi sinabi niya kanina, nandun daw sa bahay ng husband niya. So, ibig sabihin kasi doon ay pwede mag-asawa yung same-sex. So, dito sa Pilipinas, hindi yung pwede. So whatever it is, look at Attorney Dean Chase as a person based on how he shows kung paano siya kumakausap sa publiko kasi vlogger din siya. So ilan po ang aking masasabi sa ngayon. Yan po ay confirmation sa napabalita noong araw na bakit hindi nakauwi si Lisa. Yun pala, ito na ngayon ang confirmation na kaya pala hindi siya nakauwi kasi naging person of interest siya. Isa siya sa mga tao na tagpuan sa loob ng hotel room kung saan natagpo ang patay si Juan Paulo Tantuco. Anak siya ng Rastans na may-ari ng Rastans. So ganun po kalaki yung tao. Ibero mo, 44 years old pa lang, maaga siya namatay. At may natagpuan ayon sa police report, may natagpuan tatlong sirens. Siguro injection, hindi ko naman alam, hindi naman ako adik kung paano ginagamit yan. At may natagpuan daw isang supot na white substance suspected to be cocaine. So whatever it is, ang kwan lang kasi sa kanila sa Amerika, sa Los Angeles ay hindi mataas ang parusa kapag sa drugs. Kumbaga tinitingnan nila yung mga addict bilang isang biktima. Hindi kagaya sa Pilipinas na kapag mahulihan ka ng drugs ay gagawang ka pa ng mga pulis ng imbento ng mga Section 5, Section 11 na kakasuhan. Imbis na nahuli ka lang na may hawak, ay kakasuhan ka pa, gawa ka pa ng kwento na nagbenta ka. Kaya ang challenge sa inyong mga pulis ng inyong hepe, na bagong hepe na si General Nicolas Torre, isusugal nyo kapag pumirma kayo ng affidavit ninyo at hindi daw siya magpo-promote sa mga pulis na hindi pa naka-experience ng warrantless arrest. Kailangan magkaroon ka muna ng warrantless arrest at isusugal mo ang karera mo kapag pumirma ka ng bullpen sa iyong mga affidavits of arrest. Kasi mas maganda to at least sa experience ko bilang abogado, panay tanim-tanim lang po yan. Ang isa pang problema, dapat siguro makarating kay General Torre, yung kalakaran po sa police stations natin, may duty umaga at gabi. Ang mga nakahuli ay yung nag-duty sa gabi. Tapos dahil papauwi na, ang dumarating na mag-duty na pulis sa umaga, doon nila pinapapirma na kunwari yun ang nakahuli. Kaya laging nangangamuti ang pulis pagdating po sa kung i-cross-exam sila ng abogado sa korte kasi wala talaga silang alam. Yan kasi ang kalakaran nila. Ngayon, hopefully maganda na ang sistema ni General Torre na 8 hours lang ang duty ng mga pulis, palit-palitan. Hindi yung kagaya nung bago siya pumalit ay
12 hours, 12 hours. Kung umaga ka o panggabi ka, kaya kung nakahuli ka sa panggabi at papauwi ka na, ibigay mo sa kasama mong pang umaga, siya na pipirma na kunwari nakahuli. Kaya no wonder ng mga kinocross-examine ko ng mga pulis ay laging windang sa pagtatanong, hindi alam ano isasagot. Mahatabo talaga. Siyempre, ang conclusion ko doon ay inimbento lang, tinanim lang yung mga ebidensya. So, lalo na sa mga hinawakan kong drugs cases, na ipanalo ko lahat yun, yun naman ang isa sa pinagmamayabang ko. So, at least bago ako matanggalan ng lisensya, na ipapanalo ko mga yun. Pati mga libel cases, na ipapanalo ka, kasama yung libel cases ni dating President Jerry Yap, bago siya namatay, ganun din bago namatay si Kaper Silapid, lahat ng libel cases niya, pinanalo ko. At wala pa akong natalong libel cases. At may isa rin akong libel case na pinanalo na namatay na yung client ko. Kasamahan ko sa journal na si Mario Alcala. Akalain mo convicted na siya, guilty na siya, affirmed na ng Supreme Court. 3 beses, ako lang siguro bihirang-bihira lang po mangyari niyan, 3 beses na motion for reconsideration na ipanalo ko. Yung una kong motion for reconsideration sa Supreme Court, binasura ng Supreme Court. Sa libel case yun. Pangalawa kong motion for reconsideration, binasura ulit ng Supreme Court. Pangatlo kong motion for reconsideration, ginrant ng Supreme Court. So, at least bago namatay si Mario Alcala, ay naipapanalo kong kaso niya. So, ano pa bang ibang may isa rin ako na pinanalo na isang magaling din na writer dyan sa Puerto Princesa, si Claudio Daquer. Naipanalo ko siya, sentensyado siya sa Branch 48 dyan sa Puerto Princesa Regional Trial Court. Dumating siya sa akin kasi kami ni Roy Mabasa na kapatid ni Persilapid, siya puno ng presidente, binigay sa akin at inayos kong kaso niya. Convicted siya sa Regional Trial Court at convicted din siya sa Court of Appeals. Nung hinawakan ko kaso, nilaban ko sa court o sa Supreme Court, panalo ako. Ang nagdesisyon pa naman si Justice Marvic Lunin. Ang theory ko doon ay dahil si Henry Garde ay sports official ng City of Puerto Princesa ay dapat walang mali sa libel. At ang problema na kumakaso na si sports official na si Henry Garde, ang problema niya ay hindi niya napatunayan na hindi totoo yung mga sinulat ni Claudio Daquer. So, ilan masasabi ko tungkol dito. So, magandang gabi po, magandang hapon po sa lahat. At yan po kung bakit ako nagkwento niyan, kasi po halos lahat, People's Tonight ngayon, kung saan ako nanggaling, ay hawak na ng mga Romualdez. Ang Manila Standard today ay hawak ng Romualdez. Ang Inquirer, hawak ng Romualdez. Ang ABS-CBN, nakipag-partner sila ngayon, so marami rin siyang mga registration na hawak. So ganun po katindi ang kapit nila at makokontrol nila mga masamang balita laban sa kanila. Kaya nga, huwag kayo maniniwala na maayos yung mga dyaryo na binabanggit ko. Ang sa tingin ko, naniniwala ako ngayon sa Philippine Star. Okay pa yung Rappler, naniniwala ako dyan. Tapos mga Cebu-based yung mga newspapers, mga Cebu Daily News, magaling yan. Mga Sunstar, mga magagaling yan. Okay? At least yung mga dyaryo binanggit ko, mga provincial newspapers pa, tsaka mga radio stations, ang problema lang po sa mga dyarista natin ay kulang po ang kinikita, kaya malimit sa kanila tumatanggap ng pera mula sa mga sponsors para mabuhay. Kaya hindi kayo makakaasa ng maganda na totoo ng balita. Dito sa vlogging ay marami din, aminin ko siya, marami mga vloggers na nagbebenta ng kanilang vlog. Hindi ko lang babanggitin kung sino-sino sila. At may alam ako, siyempre. Pero hindi ko na babanggitin. Pero at least sa amin sa vlogging, ako nagbablog, wala akong binibenta rito sa aking sinasabi. Basta kung lahat lang ang aking sasabihin ay panuntunan ko, magko-comment ako base sa kung anong meron. Okay? Hanggang doon lang po tayo at magandang umaga po. So si Flor Deb, attorney, marami kayong magandang kaso, na panalong kaso. Tanong ko lang ay bakit kayo na-disbar? Ang pag-disbar ko po ay nung nag-publish po ako sa Facebook
ng isang reklamo na plunder laban sa isang congressman. Na yung congressman, nanalo na naman congressman ngayon, si Ferdinand Hernandez. So, ang kasama niya na kinasuhan ko, iyon ang nagsampa ng disbarment sa akin kasi ang reklamo niya, bakit ko raw pinost sa Facebook. Sige, okay lang yun. Sunod, si Ginaline Isaac, maganda pa po pala ang mga vlogger, walang edit kasi walang edit. Kita niyo naman, live kami. At walang mga boss kami nagsasabi sa amin na, oy, wag mo ibalita yan, wag mo ibalita. Yan ang po ang problema sa mga mainstream media. Kahit sa ABS-CBN, kahit sa GMA7, ganun po yan. Ruda Saruna, pinagbuhusan ng holy water ng mga pulanggot sa mga balitang sangkot naman ng kadiri na Lisa, asawa ni fake president, no? AD Calalo. Oy, AD Calalo, dapat paglaban mo ang lisensya mo. Okay lang yan, walang problema. Tapos, sino pa? Si Flor Dim, salamat attorney sa explanation nyo. So, Irene Bautista, kung ang nagsabi ng fake news, yan nakapikit kasi kaya kayo sa katotohanan, pantakip nila yung issue na yan sa pagkidnap kay PRD. Tama po, kasi March 11 inaresto si FPRRD, March 8 naman ito, March 9 sa Pilipinas, yung nahuli si Lisa Araneta Marcos na kasama sa isang hotel room kung saan natagpo ang patay si Juan Paulo Tantoco na anak ng may-ari ng Rastans. At nakita sa loob ng kwarto isang supot ng white substance na ini-examine pa ngayon kung ano yun. Pero siyempre, wala na maging ibig sabihin nun, kundi cocaine yun. Bakit nandun yun? Bakit nasa supot yun? At saka may nakuhang 3 syringe, injection. Kaya doon sa siguro sa overdose namatay si Mr. Paulo Tantoco. So, si USA Traveler, paano na sinabi ni Claire Castro na okay lang daw ang gamit ng powder para paggising sa work. Ginaline Isaac, Don Manalo Pascual, fake news agad sa iyo. Bakit mo sinasabi? ATC Junior, documented naman lahat ng sinabi ni Dean Chase. Opo. At abogado siya sa Los Angeles. Takot din siya ma-disbar doon sa Los Angeles kung magsisinungaling siya. So, USC Traveler, pag si Bulldog talaga, kawawa ang Pinas. Tapos, Elisa Felix Divina, do the necessary procedure, not just media releases. Put a paint on every significant issue which involve government official. Fair justice, dapat ilabas ang totoo. Do not deceive the public. Tama po yan, Elisa Felix Divina. Ben Reclamador, Pamela, attorney po pala si Attorney Dean Chase. Kayo pala, so credible sila magsalita at maingat sila magbigay ng details. Opo, kahit ako maingat kasi ayaw ko madisbar uli. Pwede ba i-disbar uli? Don Manolo Pascual, siya ba si Ian? Police report po yon sa LA. So Don Manolo Pascual, ay nako, Toto, fake news ka na. Ay, natatawa na lang ako si Don Manolo Pascual. Kung fake news ako, pasalamat din ako at nanood, nakikinig ka sa akin. Ito si Junior Ginalin, halos lahat ng media outlets ay karamihan sa mga vloggers ay may kinikilingan o di kaya ay may nasa payula. Basta ako, kuminsan, basta pumapanig lang po ako sa batas, kung anong meron dyan, magbigay ako ng opinion. Kung it happen, makapabor kay Duterte, wala akong magagawa kasi pabor naman sa kanya talaga yung batas, kaya ibablog ko na ganon. So ngayon, kung papabor naman kay Bongbong, ibablog ko na rin na ganon. O, di ba? O, na-vlog ko nga si Basti nga nahuli na nanampal o nanutok. O, di ba? Nang muntik niya nasaksakin yung yung isang pwede bang tawaging yon? Bugaw. Kasi pag bugaw ka, pwede ka makulong habang buhay sa salang trafficking in women. So, Elisa Felix Divina, do the necessary procedure. Okay? Sino pa ba? Si Jan Suarez, good morning, Toto. Basta ang tama, yan ang sabihin mo, kaming mga DDS. Suportado kasi ka, hayaan mo na yung mga anti-Duterte. Francisco Monton, maraming morning engineer, Reggie Regal Felipe, Dr. Toto, bakit po kayo anti-Duterte? Hindi naman ako anti-Duterte. Kung may pabor na isyo kontra sa kanya, titirahin natin si Duterte. Ganun lang kasimple.
Binoto ko siya noong 2016, kami ni Percy Lapid. 2016, binoto namin si Digong Duterte. Si Flordem, salamat Atty. Toto sa explanation. So, Jenaline Isaac, maganda pa pala sa mga vlogger. Maganda pa manood kayo sa mga vlogger. Mas malamang totoo yan kasi takot sila takot kami mawala ng subscriber. Ang kinatakutan namin subscriber. Wala kami ibang kinatakutan politiko kundi subscribers. Kasi isipin mo naman, pag galit sa akin subscribers, alis sa akin. Ganun po yun ang katotohanan sa mga vlogger. Pero may ibang vlogger na sumusugal, tumatanggap ng pera. Hindi ko na sabihin kung sino yun. Wala naman ako ebidensya pero may suspetsya ako. So magandang umaga po sa lahat at ako magtatrabaho na po.